Hi everyone, si Ricky po ito. So, nais ko i-share sa inyo itong customer KPI monitoring na ginawa ko. So, napaka-useful ng application na ito dahil kaya niyang i-monitor yung number of customers na pumapasok or bumibili sa branch or sa kumpanya nyo. So, ito siya. Ito, alam mo, ito yung mga customers natin, yung mga role nila. So, kung student siya, dito siya na supposedly nabilong. Kung CPA siya, doctor siya, owner, driver, engineer, housewife, Tutor, lawyer po si politician, teacher, law enforcer, IT. So, dapat mayroong mga information ito. So, ang purpose nito ay upang mapabilis at makita natin madalian kung alin ba sa mga customers na ito patok yung business natin. So, halimbawa, dito sa student. So, dito tayo mag-focus dahil mas kilala yung product or branch natin dito sa mga customer na student na ito. So, ang gagawin lang natin ay i-fill itong mga information na sa baba. System lang siyang bahalang magbigay ng mga report na kakailanganin mo. So, ito yun. So, i-click lang natin itong customer KPI monitoring. Modify natin halimbawa itong CPA. Gawin natin itong 200 for example. Save. So, nagiging 200 na siya. Punta tayo dito sa December. Halimbawa lang. Baguhin natin ito. Gawin natin 180. Itong 80 na ito. 180 na siya. Ito siya. So, halimbawa, satisfactory na lahat ng information, tama na lahat. So, ipaprocess lang natin ang monthly report na ito para mayroon kayong report na magamit or maipakita sa management. Ito yun. So, ang system na ang siyang bahalang mag-consolidate ng mga information at gagawa siya ng monthly report. Ito na yung report niya. Kita nyo? Kita nyo sa screen. Ito na yun. So, ito yung binago natin kanina. Ito yung 200. Saka sa December ay yung 180. Ayun. Tama. So, I hope na ay natutunan kayo sa pinakita ko sa inyo. Thank you everyone.